Are you happy this morning? Gaano kayo kasaya ngayong umaga? Hanggang dito? Amen. Kaya tayo masaya dahil ngayon ay araw ng ating pananambahan sa Panginoon. Wala tayong ibang sasambahin ngayong umaga kung hindi yung nag-iisa nating tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon pong umaga, atin pong balikan ang atin pong pinag-aaralan. From behaving to protecting, part number 3 na po tayo. At dito po tayo magpo-focus sa pangatlong parte ng ating pinag-aaralan. Pero bago yan, maaari po ba ang lahat ay tumayo? Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa umagang ito, araw ng aming pong pananambahan sa inyo. Batid nyo laman ng puso namin, batid nyo ang aming motibo. Mapuro, Panginoon, na ang motibo kaya kami narito ngayon ay para sambahin kayo. Para kami makinig ng inyong salita, mga daloy ng mga awitin na aming pinapakinggan, at mga daloy ng awiting kami ang umaawit, ito po'y handog po namin po sa inyo. Nang kayo'y masamba sa Espiritu at katotohanan. Mga panalangin alay po namin sa inyo, mga pagbabasa ng salita ninyo na alay namin sa inyo, at panunumpa sa Biblia at salamat sa inyong salita na nagpapatibay ng aming pananampalataya. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin, wala pong hindi nyo alam, wala pong sikreto na ginawa kami na hindi nyo alam. Kaya hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pagpapatawad, paglilinis sa aming mga kalikuan, nang sa gayoon malayang makakilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, mangusap po kayo, at patuloy nyo kaming turuan, itumpak, i-encourage, matuto, lumago, at lalong tumibay ang aming pananampalataya po sa inyo. Lalong higit sa Panginoon sa pagsunod sa pamamagitan ng pag-a-apply namin ng bawat mensaheng aming napapainggan sa pamamagitan ng inyong abang lingkod. Salamat po, Panginoon. Madakila po kayo ngayong umaga, maitanghal ang iyong precious name, above all name. In Jesus' name we pray. Amen. Napo na po tayong lahat. Atin lang pong i-define the word protecting. To keep secure from danger or against attack. Ang pinag-uusapan natin kung papaanong pinoprotektahan ng Panginoon si David. At gumagamit siya ng mga instrumento ng mga taong nakapaligid sa kanya para siya'y maprotektahan. Napag-usapan na natin ng mga nakaraang mga panahon. Ang una na ating pinag-usapan ay yung si Jonathan. Pangalawa, yung kanyang spouse, si Michal. Dadako tayo sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral. Pero bago yan, recap po muna tayo kung ano ang nangyari, hapyaw nung nakaraan. 1 Samuel chapter 19, verse number 11, nais ko pong basahin po muna ito sa inyo. Saul also sent messenger unto David's house to watch him and to slay him in the morning. Ganun po na naman ang banta kay David ng kamatayan sa pamamagitan ng mga naisin ni Saul na siya'y patayin. At ang nakalagay dito, bantayan si David at patayin sa umaga. And Michal, David's wife, told him, saying, if thou save not thy life tonight, kasi kailangan may save mo yung buhay mo ngayong gabi, kasi tomorrow thou shalt be slain. Sabi nung wife niya, yung spouse niya, David, pag hindi ka gumawa ng paraan ngayon na makatakas, bukas, paglalamayang ka na. Kaya ngayon pa lang, gumawa ka na ng paraan. Verse number 12, so Michal, pero bago natin pala basahin ng verse number 12, intindihin po natin itong maigi, na yung sabi ni Michal kay David, tandaan po natin ito, pag hindi mo iniligtas ang iyong sarili ngayong gabi, bukas, patay ka na. Tandaan po natin yan kasi mamaya babalikan natin yan. Verse number 12, so Michal let David down through a window and he went
Sino nag-move para ibaba siya sa window? Michal. Went, pled, and escaped. Talagang ginamit ng Panginoong Diyos itong spouse niya, si Michal, para makatakas nung gabi na yon, si David. Ngayon po, doon tayo natapos eh. Tignan natin yung mga sumunod na talata kung ano pa ang mga nangyari. Verse number 13, pansinin niyo po ito. And Michal took an image and laid it in the bed and put a pillow of goat's hair for his bolster and covered it with a cloth. Nung araw kasi meron talaga silang mga anito, mga Diyos-Diyosan na mga ganoon. Ang ginawa nitong si Michal, inhiga, nilagyan ng pillow, nilagyan ng goat's hair for his bolster, and cover it with a cloth. Or, nilagyan Jaime ng kumot. Galing, ano? Okay. Verse number 14, and when Saul sent messengers to take David, she said, he is sick. Galing, ano? Ano sabi? Nako, nilalagnat. May trangkaso si David. Ayun, no? Nakakumot. Para gisawan. Yung ba talaga totoo? Mamaya pag-uusapan natin yan. Verse number 15, and Saul sent the messenger again to see David, saying, bring him up to me in the bed, that I may slay him. Nagpadala uli ng sugo si Saul, at sabi ng sugo ni Saul, abay, bigay mo sa akin yung David na yan, kahit yan ay nilalagnat at nang mapatay na. Verse number 16, and when the messengers were come in, behold, there was an image in the bed with a pillow of goat's hair for his bolster. Pag gano'n na siguro excited. Anito ang nakakumot. Anito. Verse 17. Here's verse number 17. And Saul said unto Michal, why hast thou what? Deceived me so. Bakit mo ko dinaya ng bonggang-bongga? Ganun yan no? Ang tindi, dinaya mo ko And sent away mine enemy. At pinatakas mo yung aking kaaway. That he escaped. And Michal answered Saul. He said unto me, ano daw sinabi ni David sa kanya? Let me go. Why should I kill thee? Pag hindi mo ko pinatakas ngayon, papatayin kita. Yun ba sinabi? Ayun. Ito tanong dyan. Bakit marunong mandaya si Michal? Di ba nandaya? Nakita sa tatay. Sabihin nyo nga po, nakita sa tatay. Di ba si King Saul ganun din? Ilang beses niyang dinaya si King David. O si David pala, hindi pa siya king. Bagamat anointed na. Ilang beses dinaya si David ni King Saul. Bakit po nagkaroon ng ganoong kaisipan itong anak niyang babae na si Michal? Kasi po nakita sa tatay. Nakita niya yung tatay niya mandaraya. Pangalawa, bakit marunong magsinungaling si Michal? Nakita sa tatay. Sabihin niyo nga po ulian, nakita sa tatay. Kaya tatay, mag-iingat ka kung ano ipinapakita mo sa anak mo. Gagayahin. Are you listening? Pag nakita ng mga anak nyo na mayroong pang pundador sa rep nyo, gagayahin yan. Pag nakita ng mga anak nyo, hindi kayo nagiging faithful sa inyong first fruit, gagayahin yan. Are you listening? Meron po tayong kasabihan, kung ano ang nakikita sa magulang, gagayahin ng anak. Ang tawag doon kuminsan mga kapatid, kapag naging kasanayan na, upbringing, kalakaran sa loob ng bahay. Kuminsan ang mga anak natin,
ay parang blank tape talaga yan, na tayo mismo ang magre-record. At kapag na-record na natin ang mga isip at puso ng bata, pag pinilay mo, yun ang tutunog kung ano yung inirecord natin sa kanilang pagkatao. Kumusta ang ating upbringing? Kumusta ang ating loob ng bahay? Ano ang nakikita nila sa atin bilang mga magulang? Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Alam niyo po ba si Enoch? Kagabi, tinanong ko yung mga nag-church kagabi. May mali ba kay Enoch? Walang na-record na mali kay Enoch, di po ba? Pero may nasilip ako doon, nagpakatinulang si Enoch nung maipanganak niya si Matusilah. Ang sabi ng Bible, Enoch walked with God after he begot Matusilah. Naging maingat si Enoch nung magkaroon na siya ng anak. Bakit po? May titingin na sa kanyang anak. Meron pa tayo isang kasabihan. Kung ano ang itinanim, ano po? Gagapasin, gigiikin, at yun ang aanihin. Be careful sa ating testimony sa loob ng bahay. Kagaling mandaya, ano? Abay, di ba pinatandaan ko sa inyo yung unang talata? Di ba sabi niya, pag hindi ka tumakas David ngayong gabi, patay ka bukas. O sige, daan ka sa bintana para makatakas ka. Aba, nung dumating na si King Saul, bakit mo pinatakas yung aking kaaway? Aba, sabi po sa akin ni David, pag hindi mo ako pinatakas, papatayin ako. Kaya pinatakas ko na, papatayin ako . Galing ano? Ang galing tumahi ng mga istorya. Saan kaya natutunan ito? Sa kapitbahay? I don't think so. Sa kapitbahay, nakita mismo kanino? Kay King Saul. Nung makatakas na si David sa pamamagitan ng kanyang spouse mula kay King Saul, nakatakas na, ano? Takas na si David, saved na naman siya, naprotektahan na naman siya ng Diyos. Nakita niyo po yung series natin kung paano nagpoprotekta ang Diyos sa mga taong masunurin sa Kanya, lumalakad sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, siguraduhin mo lang nasa kalooban ka ng Diyos, yung protection, di mo na yan problema. God can protect you. God can protect you. No po? Nung makatakas si David sa pamamagitan ng kanyang spouse mula kay King Saul, tanong, sino naman ang ginamit ng Panginoon to protect? David. Kasi hindi pa natatapos dito . Hindi pa tapos . Patuloy na hinahunting ni King Saul si David. No po? Ngayon, sino naman ang ginamit ng Panginoon to protect David? Pangatlong S. Spiritual leader. Sino po yon? Si Samuel. Una, Saul's son, si Jonathan. Pangalawa, spouse, si Michal. Pangatlo, spiritual leader, puro S po yan. At ang pangalan ng kanyang spiritual leader, si Samuel. Basahin po natin, dito na po tayo sa chapter 19, verse number 18. And David fled and escaped. Nakatakas na po ba? And came to Samuel to Ramah. Anak, dyan sa slide, tatlo yung verse 18 dyan na may mga kulay pula. Tututukan muna natin yung unang nakapulang mga salita. Ang nakalagay dito, nung makatakas si David kay King Saul, siya ay pumunta kay Samuel. Saan po? Sa Ramah. Okay. Listen carefully. Grabe ang problema ni David. Buhay ang nakataya. No po? Punta siya. Nung siya ay magka-problema uli, hinahunting siya ni King Saul. Okay. Saan siya pumunta? Kay Samuel. Tanungin ko po kayo. Pag kayo may problema, matinding problema, kanino kayo pumupunta?
Kadalasan, sa pamilya. Di po ba? Kuminsan, kapag matindi problema natin, yung pinagdadaanan natin, yung akala mo mahal ka pero hindi pala, mga ganon. Sakit nun, ano? Kuminsan sa kaibigan, ano? Sabi, sakit na nararamdaman ko. Akala ko, buong pag-asa ko, mahal niya ako pero may iba pala siya. Amen? Alam nyo, nung isang araw, kausap ko yung misis ko, mayroon nag-chat sa misis ko eh. Sabi sa misis ko, yun bang si sister ano nyo may nagpe-pray na ba sa kanya? Taga-ibang simbahan yung nagtanong. Sa loob-loob ko lang alam kaya niya yung sinasabi niya. Alam niya kaya yung pinapasok niya. Amen. Hindi namin babanggitin kung sino yon. Amen? Kapag may problema, balik tayo dito. Pagka-love talaga medyo kinikilig-kilig kayo. Ano? Balik tayo dito. Kapag may problema mga kapatid, kadalasan talaga, sa pamilya tayo pumupunta. Kumisa sa mga best friend natin, mga kaibigan natin. Pero tignan niyo po ito, nung si David ay talaga namang wala na siyang lugar sa palasyo, wala na siyang lugar mismo sa sarili niyang bahay. Sarili ng bahay, may asawa na siya eh. Wala na siyang ring lugar doon. Saan na siya tumakbo? Mga kapatid, pansinin niyo po ito. Hindi po siya bumalik sa kanyang hometown sa Bethlehem. Hindi siya pumunta sa pamilya niya. Hindi siya doon tumakbo. Hindi rin siya pumunta doon sa mga syudad na maraming babaita na kumakanta na napatay ni David 10,000, di ba? Tanggap na tanggap siya ng mga kababaihan doon, di ba? Ng mga tao doon sa mga syudad. Hindi rin siya pumunta doon sa mga tanggap na tanggap siya ng mga tao. Hindi siya doon pumunta. Saan pumunta si David nung siya'y wala ng makapitan? Saan siya pumunta? Sa lingkod ng Diyos. Tanong, good decision kaya ito? Best decision kaya ito? Naalala ko tuloy kwento ni Ella kagabi. Doon sa kanilang prayer group daw, yari ka ngayon Ella. Doon daw sa prayer group nila, si Kuya Mar nagpipray. Lagi daw binabanggit ni Kuya Mar sa prayer, ako, ang mahal naming pastor. Wow, amen. Amen. Church, listen carefully. Tama ba itong ginawa ni David? Kay Samuel siya pumunta? Sa spiritual leader niya siya pumunta? Good move kaya ito? Matutulungan kaya siya nito? Let's find out kung, huwag kayong mag-advance reading kung matutulungan siya. Amen? Para surprise, amen? Baka mamaya nagpapa-excite ako alam ko na. Amen? Pangalawa, sa talata, una, sa spiritual leader siya pumunta nung wala na siyang mahawakan, matunguhan, mapuntahan. Ibang kung wala ka nang, gumaganon. Malapitan. Pumunta siya sa spiritual leader niya. Pangalawa, na ginawa ni David, after niyang makapunta sa kanyang spiritual leader, pangalawa, and told him, how many? All that Saul had done to him. Lahat ng nangyari between King Saul and David, lahat ng pagtatangka ni King Saul kay David, lahat ng kanyang bigatin mula kay King David, kanino niya sinabi? Sa man of God. Hindi sa mga marites sa Israel. Hindi rin mga kapatid sa pamilya niya. Hindi rin sa kaibigan niya. Sa man of God.
tanong na naman ito good move kaya yon? Good decision kaya yon? Alam nyo, nung pumunta na si David kay Samuel, at nung maikwento na ni David kung ano ang nangyayari, pinagdadaanan niya yung bigat niya sa buhay, nung masabi na ng ganon, alam nyo, mayroong unang ginawa si Samuel. Balikan natin ang verse 18. Ano ginawa? And he and Samuel went and dwelt in Naioth. Dating si David, sinabi lahat ng kanyang bigat kay Samuel. Nung marinig ni Samuel, gumawa ng desisyon si Samuel. Isinama si David sa Naioth. What is Naioth? Naioth means dwellings. Dwellings. Sacred place. Bible school ng mga propeta. Doon dinala ni Samuel si David. Alam nyo, tanong uli ito, good move kaya naman ang ginawa ni Samuel? Kasi ang Rama, ito yung Rama, yung Naioth, nandoon din sa lugar ng Rama, pero hindi mismo sa bahay ni Samuel sila nag-stay, dinala ni Samuel sa Bible school si David. Mag-enroll ka dyan, baka may calling ka. Amen? Doon niya dinala. Okay, listen to this. Meron pong isang pastor at may lumapit sa kanya na kabataan. Sabi ng kabataan, Pastor, nagugulo po ako, ang bigat-bigat po ng aking pakiramdam. Mabigat sa kalooban, mabigat sa isip. Ang hirap po ako magdesisyon, sabi niya ganoon. Bakit? Ano ba ang problema mo? Sabi ganoon. Pastor, ganito po yun. Fresh graduate po ako. Fresh graduate. At sabi ng tatay ko, mag-board exam ako. Kaya lang, fresh graduate, di ba? Medyo magulo pa isip niya. Pero sinusuportahan ako ni tatay sa aking mga, di ba merong mga review center yan? Oh, sige, suporta sa review center. And nagdadalawang isip ako kung mag-exam ako o hindi. Sabi ng pastor, obey your parents in the Lord. Kung gusto ng tatay mo na mag-board exam ka, obey mo ang magulang mo. Kasi yun ang nakalagay sa Bible Kasi anak, pagka sinunod mo ang Bible, sinunod mo ang Diyos. At pag sinunod mo ang Diyos, ang back-up mo, Diyos. Nakalma siya, na-enlighten siya, gumawa siya ng desisyon na biblikal. Dahil yun ang payo sa kanya ng lingkod ng Diyos. Nag-exam. Alam niyo yung resulta ng exam? Kung ano nangyari? Next Sunday, sabihin ko sa inyo. Pag-exam niya, umasa. Good move? Good move. Listen carefully, church. Noong si David ay pumunta kay Samuel, mabigat ang pakiramdam, mabigat ang suliranin, sinabi lahat ng problema, nagdesisyon itong si Samuel na pumunta sila sa Naioth. Good move ba ito? Ang sabi nyo, yes. Gaano tayo kasigurado na yes? Good decision nga ba itong ginawa ni Samuel kay David? Na dinala ni Samuel si David sa mga godly na mga estudyante. Doon niya dinala No po, tingnan po natin ang naging resulta sa ginawang mga desisyon ng lingkod ng Diyos para kay David. Okay, verse number 19, and it was told Saul,
saying, Behold, David is at Nayot in Ramah. Naku po, Brother Jaime, problema. Natuntun pa rin si David. Well, pwede tayo mag-suggest, dapat pala sa bundok na lang dinala to. Dapat sa nagpakalayo-layo na lang na hindi talaga makikita. Pumunta na lang sana sa Talamsi ba yun? Talamsi. Para makita niya yung pamamasaysay ni Ama. Amen? O kaya sa Betis na lang sana pumunta. Maraming taguan doon. Natuntun eh. Ngayon, tanong, good decision, good move? Parang hindi, Parang alanganin, Listen carefully. Alam niyo, kuminsan kapag ang mga lingkod ng Diyos nagpapayo sa inyo, kuminsan parang hindi maganda sa panglasa natin eh. Parang mahirap eh. Ano po? Pero tandaan natin mga kapatid, ibinigay ng Diyos ang mga lingkod ng Diyos to feed us with knowledge and understanding. Amen? To guide us. Mula sa salita ng Diyos, siya ang namamagitan. Ito kasi salita ng Diyos eh. Ito kasi salita ng Diyos eh. Ito kasi salita ng Diyos eh. Para ipasa sa atin. Amen? Meron ding nagkakasuhan, ganoon. Pastor, ano ba gagawin namin sa mga nangyayari ito? Magpatawad po kasi. Ayan po kasi ang nasa Bible. Huwag po kayong gaganti. Parang hirap nasaktan ka tapos di ka gaganti. Di ba? Parang nasaktan ka tapos magpapatawad ka lang. Hindi po, yun po nasa Bible. Parang hirap tanggapin ko minsan yung mga ganong mga advice, di ba? Kapag ikaw mismo yung nasa sitwasyon, magpatawad ka, ganoon. Huwag kang gumanti. Sige, yun ang gagawin namin. To make the long story short, yung nagdedemanda, namatay. Hindi, wala nang problema. Amen? Church, mukhang hindi tama yung desisyon Natuntun din eh. Kasi alam ni King Saul na si Samuel nasa Ramah. At yung Bible school nila, malapit lang sa Ramah. Madaling matuntun. Pero alam nyo, tignan natin kung good decision itong ginawa ni Samuel para kay David. Tignan natin. Noong si David ay nasa Nayot na, anong proteksyon ang ibinigay ng Diyos kay David? Natuntun eh. Pero tandaan natin mga kapatid, kahit natuntun si David kung siya naroon, kaya pa rin siyang proteksyonan ng Diyos. Ang tanong, anong klaseng proteksyon ang ibinigay ng Diyos kay David nung siya ay nasa Nayot na? Number 4, special protection. Spirit of God. Di ba? Kung merong special daw na pastor, meron ding tawag doon, regular. Kung merong regular na protection, meron ding special protection. Amen? Alam nyo, kapag ito, tignan nyo yung sequence. Natural protection, Jonathan. Natural protection, spouse. Tapos, ito na, man of God. Patindi ng patindi, di ba? And then number 4, Spirit of God na. Habang mayroong intense na death threat kay David, yung intense ng protection ng Diyos, tumitindi rin. Amen? Espiritu ng Diyos ang pinag-uusapan dito. Wala nang po tatalo po dito. Tignan po natin kung ano ang ginawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ni David para po siya maproteksyonan. 1 Samuel 19, verse 20, And Saul sent messengers to take David. And when they saw the company of the prophet prophesying,
Padala na ng mga sugo, mga sundalo to take David. And when they saw the company of the prophet prophesying, eto, yung isang hukbo, isang sasandatahang lakas mula kay King Saul, at nung makarating na sila sa Nayot, nakita nila, company of the prophet prophesying. Sir Jaime, yung mga Bible school student, nagpa-prophesy. Sabi ng ibang scholar, when we say prophesying, dito sa talatang ito, sila ay nagpupuri sa Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ganon ang kanilang ginagawa. And Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied. Ganon ang nangyari. Huhulihin si David nung makita na nagpa-prophesy ang mga propeta, ang mga Bible student, yung mga messenger ni King Saul, nag-prophesy din. Nahawa. Amen? Abay, naiba yung iniisip, naiba yung motibo, biglang nagpuri na rin sa Diyos. Na-impluensyahan ng mga propeta na ang leader, si Samuel. The Spirit of God, the presence of God, sino ang makakaresist? Amen? Tindi, ano? If you remember, mga kapatid, nung uhulihin ng mga Roman soldier ang Panginoon sa Gethsemane, para makita lang natin, mga kapatid, kung gaano ba katindi ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Diyos, kapag nandiyan na tayo. No po? Nung uhulihin po, mga kapatid, ng Roman soldier ang Panginoon sa Gethsemane, going back, John chapter 18, verse 4, ganito po ang nakalagay, Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto him, Whom seek ye? Sabi ng Panginoon, sino ba hinahanap nyo, mga Roman soldier? Sino ba hinahanap nyo? Verse number 5. They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said unto them, ako yun. Yung hinahanap nyo, I am He. And Judas also, which betrayed him, stood with them. Verse 6. And soon then as he said unto them, I am He. Nung sinabi na ng Panginoon na ako yon, they went backward and fell to the ground. Amen? Ano sila? Bagsak silang lahat. Why? The presence of God. The presence of God. Nung dumating yung mga kawal ni King Saul, na ang daladala ay presensya ni Satanas, nung makaharap nila yung mga propeta na nando naman ang presensya ng Diyos, sino nanalo? Presensya ng Diyos. Amen? Kung gusto nating mabago ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, mula sa presensya ng kaaway, dalhin sila sa presensya ng Diyos. Sabi ng Bible, may 2 o 3 nagtitipon sa pangalan niya. Siya ay nasa kalagitnaan. Meron po one time na naging bisita tayo dito. Ewan ko lang kung maalala niyo po yon. Nagkwento sa akin kasi hindi na siya nakapasok nung lumabas eh. Nung magkwento sa akin, sabi niya, Pastor, nung pagpasok ko po dito sa loob na ito, sabi ko sa aking sarili, kaya ko to. Astig ako. Ganun, matapang ako. Kaya ko to. Naalala niyo ba yun? Kukwento ko na lang mamaya pagkababa ko sa pulpito. No. Kaya ko ito. Matapang ako. Alam niyo, nagsisimula pa lang tayo ng worship. Nag-i-introduction pa lang ng preaching. Lumabas na. Iyak daw siya ng iyak doon sa may
sa tricycle niya at di na siya nakabalik. Hindi niya kaya ang presensya ng Diyos. Are you with me? Amen? Even our guest speaker during pastor's birthday, quartet pa lang ang kumakanta, umiiyak na. Are you listening? Amen? Kaya kung gusto mong mabago mula sa presensya ng demonyo, ang mahal mo sa buhay, o ikaw mismo, punta ka sa presensya ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon sa katotohanan yon? May 2 o 3 nagkakatipon, nandito ang Panginoong Kristo. Amen? Abay, pagdating ng mga sundalong inutusan ni King Saul, presensya ng kaaway ang daladalay nung makita yung mga propetang nandun ang presensya ng Diyos Abay, nabago Nagpropesiya na rin Yung dating ang sinasabing yung bang kapag dumadaan ka dyan, yung binubuli ka, praise the Lord, ginaganong-ganong ka. Aba, nung magpunta sa church, nagpe-praise the Lord, pero totoo na sa puso niya, amen? Yung dating against siya sa Bible, sa prayer, sa pagkanta ng makalangit na awitin, aba, nung mapunta sa church, nung ma-convert, totoo na sa puso niya yung ginagawa niya. Amen? Yung dating tamad na sumama paglinggo, aba, ngayon excited pa. Amen? Nakiilang aya pero ngayon excited. Dahil ang Diyos at ang presensya ng Diyos, kapag yaan ay tinanggap mo sa iyong puso, mababago talaga ang iyong buhay. Good move, sanayot. Amen? Magandang Bible school yun, mga spiritual estudyante, no? Amen? Okay, verse 21. And when it was told Saul, he sent other messengers. Nagpadala uli ng mensahero kasi nag-prophesy na yung unang pinadala And they prophesied what? Likewise. Yung second batch, pagdating doon, inumpluwensyahan uli ng mga propeta under ng leadership ni Samuel. And Saul sent messenger again the 3rd time. 3 grupo, pangatlong grupo. And they prophesied also. Amen? Hindi nila ma-penetrate. Bakit po? Ang ibinigay na ng Diyos na proteksyon kay David is special protection. Naalala niyo yung kwento ng missionary? Nag-mission siya sa tribe. Tapos yung tribe na yon, gustong patayin yung missionary. Kasi puti Alam niyo, nung gabi napapatay na nila yung missionary, hindi nila magawang patayin. Bakit po? May nakita silang mga puting mga tao na malalaki. Nakapaligid doon sa bahay ng missionary. Ano tawag doon? Special protection. Alam nyo, nung ma-convert itong pinuno ng tribe na ito, ikinuwento niya, alam mo, pastor, papatayin ka sana namin nung araw na yun nung gabing yun. Kaya lang hindi namin nagawa. Kasi meron kang mga gwardyang mga maputi na matatangkad. Takot kami. And then na-convert. And they find out na yun ay special protection from God. Amen? Yung 3 pinadala, walang nagawa sa presensya ng Diyos. May katulad itong 3 times na nagpadala ng tauhan against sa lingkod ng Diyos. Ito ay walang iba, si Elijah. Ano po? Si King Ahasiah ng Israel, nung mamatay na si Ahab, nahulog sa balkonahe. At nung mahulog sa balkonahe itong haring ito, nagkasakit. At lumubha ang kanyang sakit. Di ko alam kung nabalian, kung ano nangyari doon, naipitan ng ugat, hindi dinala sa kuya ko para ma-therapy. Lumala ang sakit.
nagpadala ng sugo sa Ekron, itong haring ito, to inquire Baal-zebub. Mag-inquire ka doon. Itanong mo kung mabubuhay pa ba ako o hindi na. Punta ka doon kay Baal-zebub. Ngayon, sabi ng anghel ng Panginoon kay Elijah, salubungin mo itong sugo ni King Ahasiah at sabihin mo sa kanya na wala na bang Diyos sa Israel at kay Baal-zebub ka na sasangguni. Sabihin mo rin sa nagsugo na hindi na siya gagaling. Mamamatay na siya. Bumalik ang sugo ng hari at ikinuwento kung ano ang sinabi ni Elijah. Mahal na hari, sabi po nung nakausap namin, wala na raw bang Diyos sa Israel at kay Baal-zebub na tayo sasangguni? At sabi po noong nakasalubong namin, abay, mahal na hari, mamamatay ka na. Sabi ni King Ahasiah, sino ba yung nasalubong niyo na yun? Ano po yung pong kanyang suot ay mabalahibo. Tapos meron po siyang belt, balat po Tapos may LB na nakalagay. Na-trace na kagad ni King Ahasiah. Sabi ni King Ahasiah, nako, yung nasa lubong nyo, si Prophet Elijah. Talaga, kontra talaga yun Kontra sa akin yun. Anong ginawa ni King Ahasiah? Nagpadala ng ganito, 2 Kings 1, verse 9. Mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? Ang idinidiscuss po natin, mga kapatid, yung intense protection ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos na bigyan tayo ng special protection. Okay, 2 Kings chapter 1, verse number 9. Then the king sent unto him a captain of 50 with his 50. Sa galit ni King Ahasiah, kapitan ng 50, magdala ka ng 50, puntahan mo si Elijah. And he went up to him, and behold, he sat on the top of an hill, and he spake unto him, Thou man of God, the king hath said, Come down. Sabi ng hari, bumaba ka dyan. And Elijah answered and said to the captain of 50, listen to this, if I be a man of God, tindi nito then let fire come down from heaven. Tindi na Elijah, Sabi niya, kung talaga ako ay lingkod ng Diyos, hayaan ang apoy bumaba mula sa langit and consume thee and die 50. And there came down fire from heaven and consumed him and his 50. Wow! Amen? Alam nyo, minsan pag binabasa lang natin ito at hindi tayo lumagay talaga sa totoong nangyari, parang okay lang no? Pero mga kapatid, kapag talaga pumunta tayo sa tunay na nangyari, imagine nyo mga kapatid, may apoy na bumababang ganon. Tapos sinusunog yung 50 mga sundalo. Wow, grabe, di ba? Nakakita na ba kayo ng ganon? Grabe yung proteksyon ng Diyos kay Elijah. Sunog. Kaya nga sabi ng mga Marcionism, evil daw ang Diyos ng Old Testament. Tandaan natin mga kapatid, God is in control. Kahit apoy, kaya niyang kontrolin. Amen? Sunog.
Yung captain of 50 of his 50. Verse 11. Kaya kapag nilaliman natin ang ating isip, sino ba yung Diyos ko? Ano ba kayang gawin ng Diyos ko? Titibay ang pananampalataya natin, amen? Wow, amen. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos ko. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Kapatid, malaki ba problema mo? Amen? Kayang-kaya ng Diyos yan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kayang-kaya ng Diyos natin yan. Kailangan bang magpababa ng apoy? Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Wow, amen. Verse 11. Again also, he sent unto him another captain of 50 with his 50. Pangalawang pagpapadala. And he answered and said unto him, O man of God, thus hath the king said, Come down quickly. Kanina ang sabi lang, come down. Pero itong second batch, ang sabi ng hari, come down quickly. Bilisan mo! Abay, kung makautos wagas. Baka nagkakape pa sa Elijah, amen? Abay, paubusin muna yung kape. Verse 12. And Elijah answered and said unto them, If I be a man of God. Alam nyo, kuminsan, ang pastor nyo, nagdududa rin ako kuminsan kung ako talaga ay tinawag ng Diyos. Amen? Lord, tinawag niyo ba talaga ako? O hindi? No? Sabi ganun ni Elijah, and Elijah answered and said unto them, If I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee, thy 50. And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. Sunog uli. Tostado uli. Yung 50. Kasama ang kanilang captain. Amen? Grabe ang proteksyon na ibinibigay ng Diyos kay Prophet Elijah. 1 versus 50. Nakakaisang daan na nga di ba? No match because of the power of God. Alam mo kapatid, ikaw ang Diyos, sapat na. Wala nang pwedeng makatalo. Amen? If God is before us, who can be against us? Wala, di ba? Okay. Verse 13, kasi kamukhang istorya to kinuha ko 3 beses din Verse 13, and he sent again captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. Hindi na po ito, mga kapatid, katulad nung dalawa. Amen? Na masyadong, ano tawag dito? Mapusok. Demanding. And besought him and said unto him, O man of God. Aba, may paggalang na. Yung kasi, baba ka dyan. I pray thee, let my life and the life of this 50, thy servant, be precious in thy sight. Aba, nangungusap na. No po, sabi niya gano'n, O man of God, may pamilya po kami. Di ba? Di ba gano'n pagbabarili sa pelikula? Wag, meron po akong anak. No? Maging precious po yung mga buhay namin sa inyong harapan. Verse 14.
Behold, there came a fire down from heaven, sabing ganon, and burned up the two captains of the former 50s with their 50s. Naku, yung nauna pong 100, sunog po silang lahat. Therefore, let my life now be precious in thy sight. Amen? The captain of the third 50 with this 50, amen, natuto na. Nagpakumbaba sa lingkod ng Diyos. Yun lang talaga ang gusto ng Diyos. Humbleness. And verse 15, and the angel of the Lord said unto Elijah, go down with him, be not afraid of him. And he arose and went down with him unto the king. Amen? Natupok ba yung third 50? No. Natuto na. Amen? Mahirap pala na ginagano ng lingkod ng Diyos. Dapat pala ang tamang approach ang laging ibinibigay sa lingkod ng Diyos. Natuto na siya, kaya hindi siya nasunog at sa kanyang 50. Grabe ang special protection ng Diyos sa kanyang mga lingkod. If you remember, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, even Apostle Paul nakaranas ng special protection sa Diyos. Tanong, kapatid, gusto mo ba yang maranasan? Obey lang. Practice lang kung ano yung preaching. Apply lang kung ano yung mga nakalagay sa salita ng Panginoon. No po, si David, prinotekstahan ng Diyos mula kay King Saul sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Balik po tayo sa chapter 19, verse number 22 po tayo. Ito po ang nakalagay. Then went he also to Ramah, sumama na po si King Saul, and came to a great well that in Shiku, and he asked and said, Where are Samuel and David? And one said, Behold, they be at Nayot in Ramah. Kasi yung tatlong pinadala niyang grupo, wala eh. Hindi nakapenetrate eh. Kaya siya mismo ang pumunta. Verse 23, and he went thither to Nayot in Ramah. Listen to this. And the Spirit of God was upon him also. Even King Saul. And he went on and prophesied until he came to Nayot in Ramah. Kahit si King Saul, na-impluwensyahan ng Spirit of God. Amen? Yung pong ulo na ang pagtatangka mismo ang pumunta. Pero hindi pa rin niya nakaya ang Espiritu ng Diyos. Nag-prophesy pa rin siya until he came to Nayot in Ramah. Verse 24, last verse. And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, is Saul also among the prophets? Diba, yan yung niloloko-loko lang yung Berean Bible Baptist Church? Pero ngayon, miyembro na rin ba dyan yan? Amen? Diba, yan yung against sa lingkod ng Diyos? Pero, bakit nagpapakanta na? Amen? Isa na ba siya sa mga propeta?
Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, yung tinatawag nating mga persecution, yung mga pagpigil ng mga magulang natin o sino mga tao para tayo magpunta sa church, ipag-pray lang po natin. No po, hindi po nila kayang i-resist kapag Diyos na ang gumalaw sa buhay po nila. At alam nyo, gagalaw lang ang Diyos sa buhay po natin pag namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Alam nyo, itong move ni David, babalikan natin, nung siya'y may problema, good move yung ginawa niya. Pumunta siya sa lingkod ng Diyos. Bakit po? Ang lingkod ng Diyos, ang ipapayo niyan, yung nasa salita ng Diyos. At nandoon na siya, ang lingkod ng Diyos naman ay mayroong discernment kung saan mas magandang lugar dalhin. Pumunta siya sa lugar ng maraming godly. Amen? At nandun siya na maraming godly, ayun na. Ang dami na doon na puspos ng banal na espiritu, kumikilos ang espiritu ng Diyos, at walang sino man ang makapenetrate sa lugar na yon na mayroong maitim na balak. Amen? Ang sabi ng Bible, at lagi nating maririnig sa huling panahon, every knee shall bow sa harapan ng Panginoon. Walang makapangyarihang tao kapag ang proteksyon na ng Diyos ay sumasa iyo. Amen? Kaya ngayong umaga ang mensahe natin, kumusta ang buhay natin bilang Kristiyano? Marami sa ating lugar ng buhay natin, we need God's protection. Parang ganito, Panginoon, kailangan po ng aking kalusugan ng inyong proteksyon. Panginoon, kailangan po ng aking anak na pumapasok araw-araw, bumabiyahe araw-araw ng inyo pong proteksyon. Panginoon, may naiiwan po sa bahay, lagi po akong nag-aalala. Kaya kung minsan, Panginoon, bit-bit ko ang plancha para sigurado akong walang naiwang plantsyang nakasaksak. Kung minsan, ang daladala ko yung aming kalan, gasol, para siguradong walang sunog. Amen? Kasi ako'y laging nag-aalala pag ako'y aalis ng bahay. May naiwan bang electric ban? May naiwan bang niluluto? Panginoon, lagi akong nangangamba. Lord, I need your protection. Ikwento ko lang po ito sa inyo. Umattend po ako ng prayer meeting. Plano ko sana wag dumalo. Kaya lang naalala ko ako pala magpipreach. Kaya dumalo ako. After ng prayer meeting, nakipagkwentuhan pa ako ha. Naalala ko, meron nga pala akong kalan na binuksan. Naku po, grabe yung kaba ko. Di ba pag kinakabahan ka tapos tatakbo kang pauwi, di lalong ganun yun. Meron pa namang nagiinuman doon na daanan ko. Sabi, Pastor, dito muna, tagay ka muna. Sabi ko, mamaya na lang. Nagmamadali ako. Bukas ng pinto. Alam nyo? Next week ko na yan, Pagpunta ko sa kalan, nakaganon nga ang kalan, pero wala nang apoy. Wala na pala akong gasol. Amen. Salamat sa Panginoon. Naubos ang gasol. That's God's protection. Amen. Nagsisi pa sana ako nung kunasunong ko gano'n. Dapat pala, dito talaga ako umattend ng prayer meeting Tama conviction. Amen. And God's protection. Listen carefully. Magastos. Wala ang protection ng Diyos. At nawawala ang umbrella of God's protection pag lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos.
Kung papansinin mo yung buhay ni David, nanatili siya sa umbrella ng protection ng Diyos. Kaya kung anong meron sa umbrella ng God's protection, na-obtain niya, nakamit niya. Subukan mong nakapayong kapag ganyan, umalis ka sa payong, umuulan, mababasa ka. Subukan mo nakapayong kang ganyan, katirikan ng araw, lumabas ka sa payong. Kahit naka-sunblock ka. Amen? What I'm trying to say, mga kapatid, make sure na huwag tayong layong bas sa umbrella ng proteksyon, kalooban ng Diyos. To obtain God's protection. Yan lang po. Laging i-check. Panginoon, ito bang aking ginagawa? Ito bang aking mga sinasabi? Ito bang aking iniisip? Kalooban niyo pa po ba ito? Panginoon, ayoko pong maalis sa inyong proteksyon. Ayoko po. Mahirap po. Magasta po. Amen? Pero walang masyadong gasta kapag nandiyan na ng proteksyon ng Diyos. And you will enjoy God's favor and protection. Ano po? Sa school, binubuli ka, make sure na sa kalooban ka ng Diyos, poproteksyonan ka ng Diyos. Amen? Kaya po ang ating mensahe. Kitang-kita natin kung gaano nagiging intense yung death threat ni David. Pero matindi rin ang intense ng protection ng Diyos. Amen? Gaano bang level ang protection na kailangan mo? Level, di ba? Natural, naging supernatural. Gaano ba yung level na kailangan mo ng protection galing sa Diyos? Kayang bigay ng Diyos yan. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Kung kailangan apoy, kayang ibigay ng Diyos. Kung kailangan ng Diyos o kailangan natin ng proteksyon, katulad ni Daniel, kayang ibigay ng Diyos. Dahil ang mga kwento noon, aral sa atin ngayon. Kay church, ay mananalangin, papasuri natin ang ating kalooban sa Diyos. Panginoon, nasa umbrella pa ba ako ng iyong proteksyon? O lumalayo na ako? Pag pinag-usapan ng man of God, naghihingi ba ako siya na kanya ng advice? Ilalapitan ko ba siya? You talk to God. Amen? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa napakahusay na pagkakalahad ng istorya ni David. Tunay nga, Ama, nung panahon na hindi na tao ang inyong ginamit kung hindi yung Espiritu niyo na to protect David. Walang nakapenetrate. Kahit gaano pa sila kadami, gaano pa sila kakapangyarihan, hindi sila nakapenetrate because of your protection. Panginoon, may mga level ng protection sa buhay ni David. Kung i-compare namin ang buhay namin ngayon, may mga level din, Panginoon, na we need your protection. Pero mangyayari lang yan, Panginoon, ibibigay mo lang yon pag na-check namin ang aming buhay kung kami ay nasa inyo pa bang kalooban. Come on, you talk to God, Panginoon. Pakisuri po ang aming puso. You pray to the Lord. You kneel down to the Lord. To obtain God's protection, follow His instruction, do His will with joy. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mensahe, sa mga halimbawa, kung gaano yung inyong power, ang inyong kayang gawin sa buhay ng inyong mga anak, sa buhay ng inyong lingkod.
Maliwanag po yun na wala nang hihigit pa pag kayo na ang gumalaw, kumilos para kami protektahan. Kailangan namin, Panginoon, may mga mapanakit na salita, may mga masasakit na pangyayari sa buhay, but we need your protection. Sometimes, protection ng aming puso. Sometimes, protection ng aming isip. Sometimes, protection ng aming emosyon. Sometimes, Panginoon, protection ng aming physical body. And sometimes, Panginoon, protection ng aming buong pamilya. Lord, ipagkaloob niyo po sa amin yung mga ganong klase na protection. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ang inyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.